Ito, mga kababayan. Sunod nating pag-uusapan ay patungkol dito kay Erese, kay Tinio, at kay Libeste. Kung naalala ninyo mga kababayan, merong ipinakalat si Representative Tinio, no? Si Tinio, Congressman Tinio sa ACT Teacher Party List na meron daw siyang hawak na konversasyon ni PBBM at ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang laman daw ng message na palitan ay kickback, usapang kickback. May 2 million daw na pinadala, may pera daw na tinanggap at ipinadala kay ganito, pero hindi alam kung saan galing at saan gagamitin. Ang conversation na hawak nila ay pinadala at tatanggapin. Yun lang. So ngayon mga kababayan, nung tinanong itong si Libeste, kasi ang sabi ni Tinio, galing daw ito kay Leandro Libeste. So ngayon, nung tinanong si Leandro Libeste, ang sabi ni Leandro Libeste, wala akong alam dyan, itanong nyo kay Tinio, itanong nyo kay Erese. Nagtuturuan na sila. Kasi mga kababayan, wala naman talaga. So ngayon, bukod doon, mga kababayan, may dinagdag itong si Edgar Erese. Anong dinagdag niya? Si Andrew E. daw, nakatanggap ng 68 million na talent fee. Talent fee ni Andrew E. 68 million galing sa kickback. Ito panoorin ninyo mga kababayan kung gaano ito kasinungaling ito mga hayop. Mandami talaga. Alam nyo, sa totoo lang, gawaan nyo na lang ng kwento si PBBM. Tapos pag nabuko kayo, magtutulukan kayo. Ito. Si Andrew E. daw mga kababayan, nakatanggap ng 68 million galing sa kickback sa flood control. Ito pakinggan ninyo. 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay doon kung 68 million. Ito mga kababayan. 68 million. Bayad ni PBBM kay Andrew E. para mag-perform sa pangangampanya. Ngayon mga kababayan, kung pakinggan mo, sasabihin agad ng mga DDS yan, grabe no, pera ng taong bayan pinangbayad ni PBBM kay Andrew E. para mag-perform. Sabi ni Erese, tinanong daw niya si Toby Chanco, oo daw. Nagbayad daw si Toby Chanco galing kay PBBM. 68 million kay Andrew E. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ng mga DDS, basahin ko yung comment basahin ko yung comment. Ito, mga kababayan. Kaya pala tahimik lahat sa loob mga kasamahan. Pinoy ubos ang tax ng Pilipino. Kaya pala pasyal sa US si Andrew E. at nakabili ng luxury cars na branded. 68 million para kay Andrew E. Ang mahal naman, ilaos na yun. Ayan yung mga comment. Ito po yan mga kababayan. Gusto ko lang basagin ang mga bobo, tanga-tanga, uto-uto na mga DDS. Ito. Unang katanungan. Paano magkaroon ng kickback si PBBM hindi pa siya presidente nung nag-perform si Andrew E. Paano kukuha ng pera si PBBM sa DPWH na kickback hindi pa presidente si PBBM nung nag-perform si Andrew E. sa pangangampanya ni PBBM? Sino bang presidente nung 2022? Si Digong pa. Sige nga, tanungin ko kayo, mga DDS. Paano si PBBM magbayad ng 68 million galing sa kickback? Ipangangampanya pa lang yun, hindi pa siya nanalo nung panahon na yun. Hindi pa nga natin alam kung manalo ba siya nun o hindi. Kung binayaran man ni Toby Chanco ng 68 million si Andrew E. galing kay PBBM, may karapatan. Si PBBM kahit pa 100 million yan para kay Andrew E. Ang tanong, galing ba sa kickback yon? Paano manggaling sa kickback? Hindi pa naman siya presidente nun. Paano
ang galing sa kickback, hindi naman siya presidente nun. Oh, sige, sabihin natin. Sabihin natin na ngayong 2025 election, pinakanta si Andrew E. doon sa Mandaluyong kay Binhor Abalos na lugar. Di ba doon sila nag-last sorte, last na meeting di Avance? Oh, 2025, midterm election. Bakit si PBBM gagastos para kay Andrew E.? Hindi naman si PBBM ang tumakbo. Kung meron mang gagastos at magbayad, yung mga senador ni PBBM. Bakit si PBBM magbigay kay Andrew E? Sige nga, tanungin ko kayo. Bakit si PBBM magbayad kay Andrew E ng 68 million noong 2025 election, hindi naman siya kandidato? Ang kandidato doon si Nancy Binay, sino pa? Si Lacson, si Soto, sino-sino yung mga manok ni PBBM doon? Si Camille Villar. Oh, bakit si PBBM magbayad ng 68 million noong midterm election? Hindi naman si Marcos kandidato noon kay presidente na siya. Oh, at bakit kukuha si PBBM ng 68 million mula sa kickback, aber? Oh, tapos sasabihin ni PBBM doon, wala sa kanila ang nagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan, hinahayaang magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan. Baka nakalimutan ninyo. Baka nakalimutan ninyo yung sinabi ni PBBM na wala sa kanilang nagbulsa sa sako-sakong pera. Nakalimutan ninyo yung 100, yung 1 billion sa Malacanang na 10 duffel bag. Baka nakalimutan ninyo. Huwag niyong ilihis. Huwag niyong ilihis. Yung 100 million per duffel bag na 10 duffel bag, i-explain ninyo kung saan galing ang 1 billion na nakalagay sa 10 duffel bag na naiwan sa kwarto ng Malacanang. Paano ninyo i-explain yan? Huwag niyong ibaliktad ang issue na 68 million galing sa kickback. Hindi naman kandidato si PBBM. Kung meron mang magbayad kay Andrew E. doon, yung mga kandidato pagkasenador noong 2025. Kasi noong 2022, kung si PBBM nagbayad kay Andrew E., karapatan ni PBBM magbayad ng 68 million kay Andrew E. Pero ang tanong, saan galing yun? Wala pang kickback nun. Hindi pa presidente si Marcos noong 2022. Pangangampanya pa lang yun, yung bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kita nyo yun? Kung magbayad man si PBBM ng 68 million, walang problema. Pero kung i-issue niyo galing sa kickback, putang ina, paano magka-kickback, hindi pa siya presidente nun? Si Andrew E., artista yan, dapat lang tumanggap ng talent fee. At sa mga nagtatanong kung bakit si Andrew E. nakabili ng armored truck or cyber truck ni Elon Musk na Tesla brand, hindi nyo ba alam kung anong trabaho ni Andrew E. sa Amerika right now? Pulis si Andrew E. Party siya ng traffic force sa Amerika. Karapatan ni Andrew E. bumili doon. Hindi naman, kahit sabihin natin na sabi ni Andrew E. cash yun, pwede naman niya kunin hulug-hulugan yun doon kasi ikakaltas naman yun sa taxi at sa sahod niya. May trabaho si Andrew E. sa Amerika ngayon. Party siya ng traffic force sa Amerika. Kung bibili man si Andrew E. ng Cybertruck na 14 or 15 million ang halaga, okay lang yung kay may sahod naman siya. Huwag niyong idahilan na bit-bit ni Andrew E. 68 million, pinambili niyang Cybertruck sa Amerika. Do you think makakabit-bit si Andrew E. ng galong kalaking pera? Galing sa Pilipinas? Hindi po. Maku-question si Andrew E. Magdala ka nga lang ng 1 milyon sa eroplano, hulihin ka na eh. 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Pati daw sa usapan ni Birsamin at ni PBBM, according kay Erese, nasabi ni Tinio galing kay Leandro Lebeste, si Andrew E. tumanggap ng 68 million talent fee. 68 million talent fee. Ang tanong, kailan ba yun?
2022 kasagsagan ng eleksyon, hindi pa presidente si Marcos. Kung nagbayad man si Marcos ng 68 million kay Andrew E., wala na kayong paki doon. Bakit? Hindi yun galing sa kickback, eh hindi pa naman siya presidente nun. Pangalawa, kung nung 2025 ang sinabi ninyo na binayaran si Andrew E. ni Toby Chanco ng 68 million, at bakit si PBBM ang magbayad? Hindi naman si PBBM kandidato. Sige nga. So, ang dapat magbayad doon ay yung mga kandidato. Nandyan si Erwin Tulfo, si Bin Tulfo, Tito Soto, Tito Sen, sino pa? GB Ejercito, Camille Villar, Nancy Binay, Nancy ba? Or Abby Binay, diba? Kung meron mang magbayad doon, yung mga kandidato. Hindi si PBBM. Bakit magbayad si PBBM ng 68 million kay Andrew E. nang hindi naman siya kandidato noong 2025? Diba? Ma'am Avan Hofstade, mega love shoutout po. Yan ang mahirap sa inyo mga DDS. Makarinig lang kayo ng chismis. Grabe si Andrew E. Grabe si ganun, grabe si ganyan. Ito yun mga kababayan. Basahin ko lang yung comment. 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. 68 million pesos bilang talent fee. Sabihin natin binayaran ni Toby Chanco ng 68 million si Andrew E. Dapat tinanong nyo si Toby Chanco kung kailan yan. Kasi kung noong 2022 election yan, hindi pa presidente si Marcos noon. So ano yun, nung nanalo si PBBM, ganun pa rin ba si Andrew E? Nagtatalon-talon pa rin ba? Sumisigaw pa rin ng bagong Pilipinas, bagong mukha, may prinsipyo, may isang salita. Kaya 68 million. Putang ina, kung ako bayaran ng 68 million, baka isang taon ako dyan magkanta-kanta sa Malacanang na hindi na ako uuwi. Kung 2025 naman yon, kumanta si Andrew E. sa stage nung panghuling sorte. Panghuling sorte, noong 2025 election, tapos yun na yun, 68 million. Putang ina, nagkapaus-paus pa si Andrew E. Tapos 68 million. Kung ikaw ang magbayad, deserve ba ni Andrew E. yung 68 million? Ganun lang ang kakantahin niya. Nagkapaus-paus siya nung huling sorte. Tapos yung pumunta ng Davao, yun lang naman, 68 million na. Putang ina, kung ganun ang 68 million ang ibayad ko kay Andrew E, di kinuha ko na lang sana ang Blackpink at Mumulan na kumakanta na 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 na. Ganun na lang sana dapat. Di K-pop na lang ang kinuha ko. Diba? Di sana kung 68 million, kumuha na lang sana ako ng Hollywood star. Yeah. Kaysa kay Andrew E, 68 million, nagkapaus-paus. Diba? Di kinuha ko na lang sana, Gangnam Style, sexy lady, whoop, 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 diba? Kung 68 million lang din naman ang ibayad mo, putang ina. Magkano lang naman ang talent fee ng Blackpink at Mumulan, at ni Psy ng Gangnam. Hindi man umabot ng 20 million yung bayad sa kanila. Korean lang yun di ba? Putang ina, ang kinuha ko na sana si Bruno Mars na sana at si Jennie ng Blackpink na patse ganun na sana. Kung magbayad ako ng ganun kamahal 68 million, tapos 2 show lang ang kanyang tungtungan, tapos laos pa, sabi ng DDS. Sige nga mga DDS, tanungin ko kayo, kung kayo ang tatakbo na mayor, congressman, gobernador o senador, magbayad ka ng 68 million sa singer, tapos 2 beses lang kakanta, diba? Ay nako, Diyos ko.